malinaw po sa mga paliwanag ng mga kinatawan ng mayorya kanina na ang pinagbabatayan nila ay mga hindi dapat na batayan. No? Sabi nila, walang ebidensya. Sabi nila, sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Hindi pa po yan ang yugto ngayon. Ang kailangan lang alamin ay kung merong recitation of facts, may sapat na aligasyon na pinagbabatayan yung betrayal of public trust. At katulad ng napakahusay na pagpaliwanag ko ng ibang mga kasamahan natin, katulad ni Congressman Erice, ni Congresswoman Laila de Lima, Congressman Chel Jokno, malinaw na sa batayan na yan ay sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto. Dito pa lamang pasasagutin ng Pangulo at dito pa lamang dapat pag-usapan kung sapat ba ang ebidensya at sapat ang batayan ng impeachment. So malinaw po, mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang ang complaint. Kung anong... Okay. Gusto ko lang pong magpahayag on behalf of the complainants na ngayon pong hapon na ito, 3:03 p.m., pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Sapagkat wala pa tayo doon sa pagsasubstantiate ng mga aligasyon, no? Ng mga facts na aming ni-recite doon sa impeachment complaint. Pero pinatay na sapagkat ayaw nila na makarating tayo doon sa hearing kung saan ay mas lalo pang mabubulgar ang papel ni Presidente sa malawak, malalim na korupsyon na nangyayari sa bayan na ito. Siyempre, to a certain extent, ay pwedeng sabihin na alam natin na ang mayorya dito sa Kongreso ay talaga naman na kaalyado ni Presidente. Kaya nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Maraming salamat. Ano po susunod na hakbang po ninyo? Ano po? Ano po ang susunod na hakbang? Dahil basura po ang... Pag-uusapan po namin ang susunod na hakbang. Meron pong nagsasabi na merong abuse of discretion ang Committee on Justice dahil sa hindi sinunod yung rules mismo ng impeachment. Pag-aaralan pa po namin yan. At sa ngayon po, mag-uusap-usap kami ng mga complainants, ganun din yung ibang organisasyon, kung ano ang mga susunod na hakbang. Pero ang laban po doon sa korupsyon ay nagpapatuloy. Kaya ngayon pong February, meron pong malawak na mobilisasyon na nakapatungkol sa korupsyon at panawagan na lahat ng sangkot ay dapat managot. So, pino-consider niyo kung question sa Supreme Court? Meron po na ganung alternative, pero pag-aaralan pa po namin yan. Kasi syempre, masalimot na usapin, pag-aaralan po namin yan at pagka po nagkaroon na kami ng final na desisyon, papaalam po namin agad sa inyo. Kung medyo, of course, are you hopeful po ba na at least siguro by pag namugay sa plenaryo, makakuha kayo ng 1-2 overturns? At this point, naging klaro na even clear sa rules na sufficiency in substance
yung requirement at this stage, hindi yun ang sinunod. Actually, yesterday, nagkaroon ng 3 pag-uulit ng boto para lang magkaroon ng pagpasa ng motion na i-include daw ang pagtingin ng authenticity ng documents, kung yun ang in question, sa tanong na substance, which we think na hindi naman saklaw doon sa rules. Ang sabi nga nila, when there's a will, there's a way. So kung may mayorya ditong supportive pa rin kay President Marcos Jr., nahahanapan ng paraan na yung mga valid impeachment complaints na galing sa taong bayan ay ipe-prevent, no, na magkaroon ng day in court or ma-shed ng light yung pagtingin natin na systematic corruption that is perpetrated through the budget system, through the law. Nakita natin sa sa unprogrammed appropriations and even sa direct kickbacks. Sir, sige, sige. Sa preliminary hearing na nakita natin na hindi pinalusot maski sa determination ng sufficiency in substance. Sa tingin natin, lantarang disservice ito sa mga kababaihan at mga kababayan natin na nananawagan ng pananagutan. Na sa halip humarap sa investigasyon yung mga big fish, pinalusot pa yung mga big fish mismo, tulad ni Pangulong Marcos Jr. Saan pa pupunta, di ba, yung ating mga kababayan na gigil na magkaroon ng kasagutan, magkaroon ng malinaw na paghabol doon sa mga dapat managot at mga sangkot sa napakatindi na korupsyon sa ating bayan. Kaya nga naman, hindi naman dito matatapos no, yung pagtindig at paglaban ng mamamayan. Sa tingin ko, lalo pang magpapalakas ito ng mga pagkilos ng sambayan ng Pilipino sa paglaban sa korupsyon. Ma'am, meron po kasi correct, yung complaint nyo po kasi, ang allegation nyo, the President allowed the flood control scam to thrive, basically. Siya yung responsible. Meron po kasi ongoing ombudsman investigation to prosecute those behind the flood control scam. Hindi po ba iyon sapat na accountability mechanism so far? Ano yung assessment nyo lang with how the ombudsman is dealing with this? Not mutually exclusive ang mga accountability processes na meron tayo sa batas. Habang nandiyan ang ombudsman para tuloy-tuloy na mag-prosecute ng mga cases, nandiyan din ang impeachment process na nakalagay sa konstitusyon to go after yung mga impeachable officers na sa tingin natin ay may culpability, no? Or may offense that could be charged under the Constitution. So malinaw sa Constitution na betrayal of public trust is an offense. Andito tayo today para mag-allege ng facts that constitute that offense. And unfortunately, even though clear na meron tayo ina-allege na facts na ganoon, ay nagdagdag ng isang requirement na wala naman po sa rules, and at the same time, ito ang ginamit para patayin ang impeachment complaint na ito. So both processes can subsist on the same side as each other, and hindi po to dapat maging reason why we don't go after the big fish. And again, clear po yung nakita natin betrayal of public trust or yung culpability ni President Marcos Jr. Andiyan ang kanyang signature sa iba't ibang mga General Appropriations Act. Andiyan din yung pagpasa niya ng mga NEP na nakita natin doon nang galing yung mga unprogrammed appropriations. Andiyan din yung releases nila after ng pagpasa ng GAA. And even, again, yung direct kickbacks nga na minimension doon sa third impeachment offense. At dagdag ko lang sa tanong na yon. At presidente nga ang pangunahing responsable at direktang kasangkot sa flood control corruption scandal. Kaya hindi sasapat ang investigasyon ng ombudsman lamang. Dahil alam natin, immune from suit ang presidente at tanging sa impeachment siya maiimbestigahan at mapapanagot. No? Dagdag pa rin natin, kahit nga ang ombudsman hindi ginagalaw yung mga pinakamalapit na opisyal ng presidente, no, na ayon sa ating complaint at ito ang katotohanan ay direktang involved sa pag-facilitate ng insertion at kickback ng presidente. Tinutukoy po natin
Executive Secretary Bersamin, Undersecretary Bersamin, na hanggang ngayon pinakaprotektado po at hindi pinagsasalita. Kaya muli, ang naisa na natin ay gamitin ang impeachment proceeding na ito para magawa ang hindi magawa ng Senate Blue Ribbon, hindi magawa ng House sa ordinaryong mga hearing, hindi magawa ng ICI, hindi magawa ng Ombudsman. Paharapin si Executive Secretary Bersamin at ang kanyang Undersecretary dahil sila ang may direktang nalalaman, involvement na nagtuturo sa Presidente. Sa bahagi lang ng mga complainants, ang nakita namin ngayong hapon ay ang pagsasalaula ng system of checks and balances. Ang House dapat ang magsisilbing check and balance, mag-hold accountable sa Pangulo sa pagnanakaw na ito ng kabangyaman. Yan po ay hindi ginawa. Tinalikuran ng Kongreso ang kanyang tungkulin na panagutin ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero hindi po dito nagtatapos ang laban. Dadalhin po namin sa kalsada ang usaping ito sa darating na February 25. This will be a key issue sa malaking rally na magaganap sa EDSA. At magpapatuloy po ang aming pananagot kay Pangulong Marcos at sa lahat ng sakot sa flood control scam at iba pang mga katiwalian sa gobyernong ito. Salamat. Sir, may napupunsiderang bigo kayo on the impeachment complaint dito kay PBBM. So anong maghahanda ho natin para hindi ito maging resulta naman sa gagawing impeachment complaint na isasampa po ninyo laban kay Vice President Sara Duterte? Naisampa na. Ayan, naisampa na pala. Paghahanda, sir. Well, una sa lahat, sa totoo lang, huhusgahan ang kongresong ito sa proseso ng pag-handle sa dalawang impeachment complaint. Nakita rito, sa maaga pa lang, pinatay na ang impeachment laban sa presidente sa issue ng flood control. Samantala, tignan natin kung ano ang magiging handling sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa confidential funds. At ang titignan ng taong bayan dito ay kung pantay, even-handed, patas ang handling sa mga ito. At ang kredibilidad ng proseso ng impeachment ay nakasalalay dito. Kaya nga po, nadismaya tayo na dito pa lang sa halip na sabi nga, ang papel dapat ng Kongreso ay check and balance, ang mayorya tila nagsilbing tagapagtanggol, attorney para sa presidente. Hindi po yan ang trabaho ng Kongreso sa impeachment proceeding. Ano po masasabi niyo sa probability na kaya pinatay po yung impeachment proceedings dahil implicated din mismo sa flood control corruption scandal yung mga lawmakers? Well, precisely, may pagkakataon nga sana ang mga mambabatas na panagutin ang pinakapunot dulo ng korupsyon. At kung nagpatuloy yung hearing, malamang kapag nag-testify na yung iba pang mga witnesses, pati ang Pangulo, mauungkat din ang papel ng mga mambabatas. But that is the challenge. Kaya ang on trial naman dito, hindi lang ang Presidente, pati ang Kongreso. Yung mga nakinabang ba at corrupt sa kanilang hanay ay kaya rin nilang panagutin. But we should start from the top. Ang Pangulong Marcos mismo ang dapat panagutin unang-una. Thank you. Okay. Thank you.